programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda. Feeling. Mga kamerkada, excited na ba kayo sa bagong drama sa grupo ng Bandingan? So, ano pang hinihintay nyo? Tara na! Kinig na! Enjoy! Boom! Panis! Kapag tumitingin ka, natutunaw ako. Bakit kapag lumalapit ka, kumakabog ang puso ko? Bakit kapag... Hello sa inyo mga pasaway. Bago ang lahat, gusto ko lang muna magpasalamat sa pagtanggap sa akin dito sa Bandingan ng mga pasaway. Kung matatandaan ng ilan sa inyo, ako nga pala yung nag-post sa wall natin tungkol sa labuli ng mga classmate ko sa school namin at marami nakicomment ng mga reaction nila at dahil nga pala sa mga gandang feedback, nagpapasalamat ako sa inyo. Kaya, kapag naibahagi ko ng isa sa mga story ng buhay ko, ay tiyak na may ilan sa inyo makakatanda sa akin. Siya nga pala mga pasaway. Ako nga pala si Darwin na nasa second year na sa college. Kumukuha ko ng kursong IT o Information Technology. Ang story ang inyong mapapakinggan ay tungkol sa isang babaeng hindi ko malaman kung hanggang sa paghangal lang ba mapupunta. At ang babaeng iyon ay ang classmate kong si Iling. Nandun kasi yung ang sarap niya titigan sa bawat oras. Sino ba namang hindi makakatitig sa aking kagandahan ng kanyang muka? Siya kasi yung tipong ligawin ng mga lalaki dahil sa charming na daldala. Pero sadyang mapaglaro ang pagkakataon. Mahirap mang ipaliwanag sa parte ko na isang babae ang gagawa sa akin ng kahiyahiyang bagay at pagtrato. Iyan yung tipong manginginig ka sa mga ginagawa niyang kakilig-kilig at parang nasa langit ka. Kumbaga, parang normal sa kanyang gawin yung sa akin. Basta, ang nararamdaman ko ng mga panahon iyon ay halo-halong kilig at kagalaang gustong magwala na lang bigla. At nagsimula ang lahat ng mga malapibibi teens moment na iyon sa mga simple pasulyap-sulyap sa aming klase. Okay class, yun na muna ang discussion natin for today. See you tomorrow. Dismiss. Uy, Tol, ano na naman yung ginagawa mo? Malusaw yung si Elaine, oh. Grabe ka naman makatitig. Kurap-kurap din pag may time. Ano ko ba, Tol? Huwag kang panira ng moment dyan. At huwag ka rin maingay. Mamaya, marinig tayo ni Elaine dyan. Pwedeng manahimik. Minsan lang to, no? Ang mag-isa si Elaine. Grabe, Tol. Ang ganda niya talaga. Ewan sa'yo, Tol. Kung nilalapitan mo na, kaysa sa titig ka lang ng titig. Kung malapit sa kanya, lalo mong masisilayan ang kagandahan, Elaine. Kaya, sige na, Tol. Lapitan mo na. Pagkakataon mo na yan. Huwag ka lang magpapahalata. Ayoko nga. Kita mong nagbabasa siya at tsaka baka ayaw niya maistorbo. Okay na to. Dito lang ako sa pwesto ko. Kung ayaw mo, edi lumipat ka muna ng upuan dun sa unahan malapit sa kanya habang wala pa yung iba nating kaklase. Dali na, Tol. Oo nga, no. Dun kaya. Ay, wag. Doon na lang sa medyo di kita. Teka, Tol. Lipat lang ako ng upuan, ha. Aray! Ay, sus. Ano ba yan? Ano ba kasing ginagawa mo? Saan ka ba kasi nakatingin? Ay, sorry, Elaine. Nasagi ko yung upuan, eh. Bis tayo, ha. Sorry ulit, Elaine. Sige, tuloyin mo na yung binabasa mo. Sorry ulit. Teka nga. Ikaw, Darwin, ah. Kanina mo pa ako tinititigan, no? Kaya siguro nasagi mo yung upuan. Ha? Hindi, no? Hindi kaya? Anong hindi? Pakunwari ka pa dyan. May ebidensya ako, no? Ito, oh. Pasimple kong nilabas ang cellphone ko at binidyohan kita. At kitang-kita na matagal mo na akong tinititigan kanina pa. Eileen, kasi ano eh.
paano ba to? Napahiya ako. At napaitag pa sa patibong. Di ko alam yun mautak. Kakahiya tuloy. Akala mo di ko alam, no? Narinig ko kayo ni Steve. Ang lakas nga ng boses mo. May pabulong-bulong pa kayo dyan. Ganun ba? Daldal ko kasi. Pasensya ka na. Pero in fairness, Darwin, I like you charming. Sa pagtitig mo sa akin dito sa video, cute mo rin pala. Ano ba to? Kaya talaga. Elaine, baka pwedeng pakidelete ng video. Di na maulit, please. Ayoko nga. Yan tol, ingay mo kasi. Ikaw kasi. Anong ako? Ikaw kaya yun? Ikaw nagsimula dyan. Ako sisisi mo. Yan tuloy na video ako. At gano'n na nga nangyari. Sa mga oras na yun, hiyang-hiya ako sa ginawa ko at pinagtawanan tuloy ako ni Elaine sa nangyaring pag-video niya sa akin, pati na rin si Steve ay nakitawa na rin. Kaya kapag tuwing break namin ay lumalabas na lang ako ng room kahit di naman ako nagbe-break talaga dahil ayokong mangyari ulit yun. Si Elaine naman ay mahilig sa pagbabasa ng love story kaya di siya nagbe-break. Nagbabasa na lang siya. Pero kahit ganun na nga nangyari, wala na akong magagawa kundi magkunwari na lang. Samantala, isang araw, Okay, classmates, i-recall ko ulit ang discussion natin about software and multimedia applications. Explanation about difference between system software and application software and the classes of ownership such as the two operating system Mac and Microsoft. And the rest, it's all about brief history and all functions. Oh, ikaw, Mr. Darwin, stand up. ay nako, bakit ako? Di pa naman nagtatago na nga ano ba yun? Okay, ano ang pagkakaiba ng Microsoft Windows sa Macintosh pagdating sa mga functions and systems nito? Kasi parehas lang naman silang operating system. Kaya nga ano pinagkaiba Ayan, hindi kasi nakikinig. Ang alam lang ay titigan ako sa muka at siguro habang nagre-report ako, tingin siya ng tingin sa akin. Ha? Tino? Sa report mo kaya ako nakapokus? Talaga lang ba't di ka makasagot? Kaya pala nung isang araw tumitingin ka sa akin. Gusto mo ipakita ko yung video mo na nakatingin ka sa akin? Classmates, ito pakita ko sa inyo. Pati sa inyo ko. Ha? Wag! Wala yun! Grabe, sobrang nakakahiya. Paano na to? Di ko na alam ang gagawin ko nun, maski sa kinakatayuan ko. Di na ako nakaalis dahil sobrang hiya. Lalo na, nagtawanan pa ang mga kaklase ko. At, take note, nakisali pa ang prof namin. Kaya, ilang araw muna akong di pumasok. Nagpalipas muna ako ng hiya sa sarili. Ewan ko ba, bakit nangyayari sa akin ang mga ganong pangyayari? Natatawa na lang ako sa tuwing naiisip ko yun. At, dumating na nga ang prelim exam namin. Siyempre, napilitan na akong pumasok nun dahil nga ang prelim mamaya bumaksak. Pero, kakaibang araw na yun. Parang kinakabahan ako na parang ewan. Palagay ko, dahil yung sa video na tinitigan ko si Elaine, kaya nung araw na yun, napayuko na lang ako habang papasok na ako sa room namin. Pero, iba pa rin ang malalatnan ko pagpasok ko sa room namin. Naka-arrange ang mga upuan, one seat apart, saktong sa katabing upuan ni Elaine lang ang pakating upuan at malamang sa malamang, pinagtitripan na naman ako ng mga klase ko. Ano pa bang magagawa ko? Kundi, ang umupo katabi ni Elaine. At, ganito nga ang nangyari.
Look, who's here? O bakit absent ka ng ilang araw, Darwin? Namiss tuloy kita. Kasi nagkasakit ako. Parang ganun na nga. Pwede nga. Anong sakit? Baka naman nasobrahan at na-overdose ka nakakatitig sa akin. Ha? Hindi no? I mean, hindi talaga. Shuming to. Talaga lang ah. Oh, teka. Bakit parang di ka makaalis dyan sa pitch na sinasagutan mo? At bakit nanginginig mga kamay mo? Quiet class. Hindi naman mahirap ang test ah. Hindi nga mahirap. Paano ba naman? Kanina mo pa ako tinitingnan dyan habang sumasagot ako. Talaga di mo makakasagot niyan. Bakit? Masama ba? Ikaw nga tinititigan mo ko eh. Kaya ako naman ang tititig sa'yo Quiet ngayon. class. Iniilang kasi ako. Baka hindi kasi ako matapos dito sa sinasagutan ko. Ganun ba? Di sabihin ko pa ng kisapisngi mo. Mwah! Hala, ginawa yun. I said quiet class. Elaine, kanina ko pa narinig ang boses mo. Kung tapos ka na, shut up your mouth. Or else you can go para walang maingay dito. Kita niyong nag-e-exam kayo. O ikaw, Darwin. Isa ka pa. Ituloy mo yung sinasagutan mo. Sorry po, sir. Yes, sir. At gano'n na nga nangyari. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noon. Paano ba naman? Siya ba naman tumitig sa akin noon? At isa pa, ang nakakagulat noon ay hinalikan niya ako sa pisngi. Kahit nasabihin pinagtitripan niya lang ako, syempre, ako naman, kilig na kilig sa eksenang yun. Dahil doon, natagalan tuloy ako sa pagsagot ng exam namin. Dahil hindi ako makapag-concentrate sa ginawang pagnakaw-halik sa akin ni Elaine. Nakakatuwa mang isipin, naging normal naman sa amin ang ganong setup ng pangangasar. At dahil doon, naisip kong bakit di ko kaya sabay sa kakulitan si Elaine. At simula nang napaisip ako ng ganun, mas naging confident na ako makipagsabayan kay Elaine. Puso at damdamin mo, pasulyap-sulyap ka kunwari. Hey Elaine, pwede bang makipo dito sa harap mo? Ikaw pala, Darwin. Okay, sige. Pwedeng pwede. Anong meron? Salamat. Wala naman. Siguro, maganda na taga-araw ko ngayon. Good mood lang ako. Ikaw ba? Aba, teka. Parang kakaiba ka ngayon ah. Good mood pala ah. Nice. Iba na ba? Wala na yung dating ako na pinahiya mo. Ibig sabihin, malakas na ang loob mo ngayon, ha? Yup. Actually, kaya nga ako umupo dito sa harapan mo. Para ipaalam sa'yo na gusto ko ng titigan. Ulit? Ganun ba? Sure. Okay lang titigan mo ko. Tignan ko nga kung tatagal ka. Gusto mo, magkatitigan pa tayo para malaman mo. Ako pa hinahawan mo, ha? Bakit di ka makatagal? Wow naman. Bumibilib na ako sa'yo, ah.
I like your determination, Darwin. Ganun ba? Paano kung sabihin ko naman sa'yo na I like you? E di sasagot ko, I like you din. So, ibig sabihin ba nun, pwede na kitang ligawan? Wait, pag-iisipan ko pa. Sige na nga, pwedeng-pwede. So if we fall in love, maybe we'll sing this song as one. If we fall in love, We can write a better song than this. if we fall in love, we will have this melody in our heads. If we fall in love, Anywhere with you would be the best. Sa nangyaring lakas ko ng loob ay magbubunga pala ng maganda. Oo, tama kayo. Niligawan ko si Elaine at di nagtagal, napasagot ko siya bago matapos ang second semester at sa ngayon, graduating na kami. Sabay kami magtatapos na dalawa sa kursong aming kinuha. Para sa akin, ang bilis ng mga pangyayaring yun. Masasabi kong iba talaga pag kumilos ang pagkakataon. Gagawin talaga sa inyo ang mga bagay na unexpected na siya namang ikagugulat natin na gano'n na pala ang mangyayari. Siguro, nagtataka kayo ngayon kung bakit ito ang nahibagi kong istorya, hindi dahil gusto ko lang kayo pagtripan, kundi gusto ko i-share sa inyo na masarap palang lasapin ng mga bagay na akala natin, ganun kasimple lang, yun pala, may halaga pala sa atin ang bawat tao, bagay o pangyayaring dadaan sa buhay natin, kahit na alam naman natin na pansamantala lang ito o pangmatagalan man. Alam naman natin na hindi na iba ang ganitong istorya ng mga kabataan. Lahat naman siguro tayo dumaan sa ganitong stage na ika nga nila mala PBB-tin sampeg. Pero, minsan lang dadaan sa atin ang mga ganitong pagkakataon. Kaya, sino ba naman tayong aayaw sa mga ganitong eksena lalo pat kaligayahan natin ang nakasalalay. Masarap kasing alalahan ng mga bagay na nagpapasaya sa atin, lalo na kasama natin ang mga mahal natin sa buhay at alam din namin ni Alina, hindi lang puro saya, kilig o tawanan ang aming pagsasaluhan. Lalo pat kami na, mas pagtitibayin pa namin ang pangakong meron kami upang mapatunayan namin nag-e-exist ang forever. Ang huling masasabi ko na siguro, pagdating kasi sa feelings natin sa taong gusto natin, hindi kasi natin malalaman ang resulta ng mga pagtititig lamang, pagngiti-ngiti lamang at pakikipag-usap lang, kundi natin susubukan mag-take ng risk para sabihin kung ano ba ang nararamdaman natin sa taong gusto natin. Malay ba natin, parehas pala kayo ng feeling na naghihintay lang kung sino mauuna. Tandaan natin, walang masama sa pag-aamin ng feeling nila sa taong gusto nila. Babae man o lalaki ang mauna, hindi big deal yun. Ang importante, nasabi mo. Kung wala ka na pala, edi, move on. Hanap ng iba, ganun lang yun. Nagsimula sa crushmate na nagtapos sa soulmate. Sa story, diba? May kilig factor at may challenge. Grabe, na-challenge talaga ako. Lalo na't isang babae na pareho pala namin gusto ang isa't isa. Kaya mga pasaway, ito na lamang may ibabahagi ko sa inyo. Sana may natutunan kayo at inspire sa storya ko. Hanggang dito na lang, lubos na nagpapasalamat, Darwin.
when I just want to look at your face. With the stars in the night, there are times when I just want to feel your embrace in the cold night. I just can't believe that you are mine now. You are just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be here with forever. All those years I've longed to hold you in my arms. I've been dreaming of you. Every night I've been watching all the stars that fall down, wishing you would be mine. I just can't believe that you are mine now. You are just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be here with forevermore. Time and again, there are these changes that we cannot end. Sure as stars keep going on and on, my love for you will be forever. You are just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. As endless as forever, our love will stay together. You are all I need to be here with forever more.